Hello mga kaulam! Ito nga tinapa na naman. Diyos ko, ito na yung pinaka last batch ng tinapa. Pero nakatikim naman ang kapatid ko. Tapos nagluto ako ng munggo na may dahon ng ampalaya at may buto-buto ng manok. Marami nagsasabi hindi daw sila naghahalo ng manok sa munggo. Pero ako, syempre, manok lang ang pwede kong ihalo diyan. Hindi ako pwede maghalo ng taba ng baboy. Bawal. Hindi rin ako naghahalo ng baka dahil nga medyo hindi naman sa hindi tayo nakain ng baka pero medyo naiwas ako sa karneng baka ngayon. So manok muna ang ating po pwedeng ihalo diyan. Hindi rin naman po pwede ang hipon dahil bawal sa anak ko ang hipon. Kaya manok lamang na mga buto-buto ang pwede natin. Tapos talagang sinintensyahan ko na ng pinaka-last na batch ng ating tinapa. Pag may uuwi sa Pilipinas, magpapabili uli ako nito, napakasarap. Or kung makakauwi ako, siguro bibili ako ng mga 50 kilos. Nagmamadali nga ang aking kain dahil aalis kami ng kapatid ko, may pupuntahan kami at ihahatid ko na rin siya doon sa bahay ng isa kong kapatid para hindi na siya magbibiyahe. Napakasarap na kain mga kaulam. Dahil medyo bihira-bihira kaming magmunggo, ay dapat ang aking gugulayin ay sayote. Pero sabi ng kapatid ko, munggo muna daw at masarap daw ang munggo kapartner ng tinapa. Ang kapatid ko ay aking dadalhin sa doktor at aking ipapathyroid test. Yes mga kaulam, kami ay lahi ng may thyroid talaga. Yung kapatid ko ay mas nauna sa akin na nagka-thyroid. High school pala ang siya ay naoperahan na sa goiter. So, ayun, kaya kaming lahat ay meron. Kaming tatlong magkakapatid na babae, lahat ay meron. Ako yung pinakahuli talaga na nagkaroon mga kaulam. Kahit mga naoperahan na kami, importante pa rin mga kaulam na nagpapacheck up. Dahil katulad nga ngayon may nararamdaman ang kapatid ko na kailangan mapacheck up siya. Dahil nga mga kaulam, may mga gamot kaming, may mga maintenance kaming iniinom. Kailangan yan i-adjust ng doktor kung babawasan ang dosage o dadagdagan ang dosage. At higit sa lahat, gusto ko rin pumunta doon sa isa kong kapatid at madalaw-dalaw naman at kami doon kakain ng pananghalian. Bali, ito'y almusal. Ay sabi ko, magluluto kami doon na kahit mga merienda man lang. Una ako nag-tutor at sabi ko, bukas na ako mag-tutor. Tinawagan ko na lamang yung aking estudyante at sabi ko, ngayong Lunes na lang ako pupunta. Medyo okay pa ngang mag-gala-gala ng kaunti dahil nga hindi pa gayong kainit ngayon ang weather. Pero pag mga after 2 weeks na nito aga ulit, nako po, Diyos ko po, pag sigurado, tiring ka na ang init. Umaga ay ayos-ayos pa ang weather, pero pagdating sa tanghali, talaga namang tatamarin ka ng lumabas. Shoutout nga pala kay Gerle, nagpadala din sa akin ng tuyong tamban na hindi ko natikman dahil meron pa naman ako sarap na lulutuin, pero nilagluto ako ng dalawa, yun ang kinain ng kapatid ko. Masarap daw, sobrang sarap daw. Syempre, tinimplahan yun ni Gerle ng maayos. So, bukas, titikman ko Gerle, ako'y magigisa ng ampalaya, tapos magluluto ako ng tuyong tamban. Diyos ko po, ngayon pala ang Gerle, ako'y naglalaway na. Ako talaga hilig ko yung mga ganyan, mga tinuyo, yung mga dinaing, yung mga ganyan, tapos luluto ng gulay. Sa akin mga kaulam, wala nang hahanapin pa. Hindi na ako talaga, kumbaga yan talaga ang aking mga linyahan na ulam. Pero mahilig din ako mga kaulam sa karne, lalo na yung mga nilagang baka, mga bulalo, yung mga ganyan. Pero dahil nga sobrang hilig ko dati diyan, hindi na ako ngayon pwedeng kumain ng madalas dahil ako ay may iniinom ng gamot sa high blood at mataas ang aking kolesterol mga kaulam. Kaya ako'y hanggat maaari ngayon ay gulay. Mga taon naman ng mga kaulam na kahit na hindi kain ng karne, mataas ang presyo ng dugo, mataas din ang kolesterol. Siguro nasa stress din yan at nasa lifestyle din nga. Ay siya, dyan na kayo. Ako'y natapos na.